Isang linya lang sa Ebanghelyo na narinig natin ngayong gabi ang nais kong tutukan at pag-ukulan natin ng masusing pagninilay. Hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay. Wala na siya rito, siya ay muling nabuhay. Yon ang pangungusap ng anghel. Parang may lundag. Porque ba't wala na siya sa libingan? Ibig sabihin, totoong siya ay muling nabuhay? May ibang kwentong pinalaganap ang mga sundalong pinagbantay sa puntod. Ipagsabi daw na ninakaw ng mga alagad ang bangkay at magkalat ng salitang kasinungalingan na siya ay muling nabuhay. Kaya yung pangungusap, wala na siya rito, ay pwedeng mga hulugan ng kung ano-ano. Baka naman kinuha ang bangkay. Baka naman may nag-alis dito. Baka naman nagkamali ng libingan. Pero ang anghel ay hindi tumigil sa unang pangungusap. Wala na siya rito, pero ang karugtong, siya ay muling nabuhay. Ang lundag mula sa wala na siya rito, patungo sa siya'y muling nabuhay, ay malaki. Isang lundag na hindi magagawa maliban sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi dapat tumigil ang mundo sa pangungusap na wala na siya rito. Kung wala na siya rito, nasaan siya? Ang sagot ng anghel, siya ay muling nabuhay. Natural ang magiging kasunod na tanong ng mga hindi nakasaksi sa pagkabuhay ay nasaan siya? Kaya nga, pinauso kapag Pasko ng pagkabuhay, ang paghahanap, the Easter hunt. Hinahanap ang Panginoong muling nabuhay. Kaya napakaganda ng reaksyon ng mga babae matapos na sila'y sabihan ng anghel. Umalis daw sila na may magkahalong takot at galak. Magkahalong takot at galak. Nagagalak pero natatakot pa rin. May takot. Dahil hindi pa nila lubos na nauunawaan ang mga nangyari. Normal yon sa tao. Kapag may nangyayaring hindi mo lubos maintindihan, para bang may pangamba sa puso. Natatakot, pero nagagalak. Hindi nila maintindihan. Nagagalak dahil may kutob sila na may bagong nagsisimula. Ang ganda ng timing. Nagtungo sila ng madaling araw, nang magbubukang liwayway na. Nagsisimula ng talunin ng liwanag
ang dilim. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay hindi parang magic na bigla na lang pumapawi sa mga pangamba at takot ng tao. Pero binabago nito ang takot. Unti-unti pinapawi ang pangamba. Ginagawa itong bukas sa galak. Kaya hindi sila nanatili doon sa libingan. Dahil sa pahayag ng anghel, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya makikita. Pero bago pa sila nagtungo ng Galilea, nasalubong na siya habang daan. Napakahalaga ng salubong, ng engkwentro. Ang personal na engkwentro. Dahil bukod tanging ang nakasalubong ang maaaring magbigay patotoo. Kung hinahanap si Kristo, hindi siya matatagpuan sa mga lugar ng kamatayan. Matatagpuan lang siya sa piling ng mga buhay na unang nakarinig sa kanyang patotoo. Bakit sila pinababalik sa Galilea? Dahil doon nagsimula ang kwento. Doon sila unang tinawag ng Panginoon. At doon din sila unang tumugon sa tawag ng Panginoon. Para bang sinasabi ng anghel, bumalik kayo sa inyong pinagmulan. Balik tanawin ninyo ang inyong unang bukasyon. Ang unang sandali na inyo siyang nakatagpo dahil doon nyo siya makikita. Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, maraming dahilan para sagilahan tayo ng takot at pangamba. Alam natin ang mga pinagdadaanan ng mundo sa kasalukuyang panahon. Isang malagim na digmaan na hindi matapos-tapos. Walang hintong gantihan, palitan ng mga bomba na kapag dumapo, ang dulot ay pagkawasak ng mga tahanan at pagkamatay ng maraming mga tao. Kaguluhan kung saan-saan na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis, nagiging dahilan ng krisis pang-ekonomiya, na nagiging dahilan kung bakit bigla na lang hindi kumakasya ang kinikita ng tao. Bigla na lang, parang kahit pagkain, wala ka ng pambili. Sa mga sandaling ito, hindi mo mapigilang mangamba at matakot. At minsan parang natutokso ng mawalan ng pag-asa, masiraan ng loob, at masiraan din ng tiwala sa tao. Siguro yun ang ibig sabihin ng wala na siya rito. Totoo, kapag ramdam nating wala ang Panginoon sa piling natin, dumidilim ang mga buhay natin. Natutokso tayong maghinagpis. Kapag nawala na ang pagkalinga ng tao sa isa't isa, kapag nawala na ang kababaang loob na umako ng mga pagkakamali, kapag wala nang makapagpuno ng pagkukulang ng isa't isa, kapag wala na tayong pakundangan
sa katotohanan, kapag nasanay na tayo sa kasinungalingan, kapag parang wala nang hinaharap, at kapag nawala na ang ating pagdamay at pagmamalasakit sa isa't isa, yon ang ibig sabihin ng wala na siya rito, period. Wala na siya rito, period. Wala nang kasunod. Pero sa araw na ito, ayaw nating tuldukan ang unang pangungusap ng anghel. Wala na siya rito. Bakit? Dahil naririto na siya sa atin. Nabubuhay na siya sa atin. Tayo, mga kapatid, ang buhay na patotoo, hindi ang libingang walang laman. Walang kahulugan ang libingang walang laman kung walang ebidensya. At ang ebidensya, ang patotoo, ay mga buhay na saksi na mga alagad ni Kristo. Noong mga panahong iyon, nagkawatak-watak na sana ang simbahan. May isang alagad na nagtaksil. Ang pinuno ng 12, tinatuan niya ang Panginoon. At ang mga lalaki, nagsipagtago. May 2 alagad, tumakas na sila. Tumiwalag na sila. Nag-iba na ng landas patungong Emmaus. Ang natira na lang, mga babae, si Nicodemo at si Joseph ng Arimatea. Dapat sana nalansag na, nagkawatak-watak na, dahil nagkakatampuhan na sila. Imagine ninyo kung papaano sila nagsusumbatan doon sa silid kung saan idinaos ang huling hapunan. Sigurado ako, tumakbo sila. Nagsara ng pinto, nagsara ng mga bintana, nagpatay ng mga ilaw sa takot at pangamba na sila din ay ipapako sa krus. At nagsimula na sila na magsumbatan. Ikaw kasi, kasalanan mo yan. Nasaan ka? Pero may kasama sila sa silid na yon na hindi sumama doon sa libingan. Ang ating mahal na ina. Nandoon siya. Naroroon siya sa paanan ng krus. Hindi nga ba, binilinan pa siya. Nariyan ang iyong anak. At sinabi sa alagad, alagaan mo. Ikaw nang bahala sa nanay ko. Ibinilin tayo ng Panginoon sa kanyang mahal na ina. At noong gabing muntik na silang mag-away-away, magkawatak-watak, maghiwa-hiwalay, magsumbatan, may kasama sila. Sa palagay ko, noon sila sinabihan ng mahal na ina, hindi ikatutuwa ni Jesus ang ganito. Kung naririto siya, magkasundo kayo. Mag-usap-usap kayo. Panindigan ninyo ang kanyang mga salita at kanyang mga habilin. At yun ang sandali na nabuksan ang mga mata nila at biglang naramdaman, narito siya kasama natin. Ito, mga kapatid,
ang ibig sabihin ng wala na siya. Wala na siya sa madilim na libingan. Naririto na siya sa mga buhay na puso, isip at kaluluwa ng mga minamahal niyang mga alagad. At pananatilihin niyang buhay ang pag-ibig na tinanim niya sa puso natin pagdating ng pinangakong Espiritu Santo na magpapalakas sa atin upang tayong lahat ay maging buhay na saksi at patutuo ng Kristong muling nabuhay sa pamamagitan ng ating buhay patutuo sa isip, sa salita, at sa gawa. Totoo, wala na siya rito dahil naririyan niya siya sa piling ninyo. Mabuhay ang Panginoong muling nabuhay. Aleluya! Pakisigaw, Aleluya! Maligayang Paskong pagkabuhay po sa inyo lahat.